Kapag pinag-usapan ang pinakamagaling na point guard sa kasaysayan ng Philippine basketball, imposibleng hindi mapasama ang pangalan ni Jimmy Alapag, ang tinaguriang Mighty Mouse ng Philippine basketball. Suportahan nyo naman ang ating video, palike naman dyan. Pero gaano ba talaga siya kalakas noong prime niya? Paano nagawa ng isang maliit na point guard na maging PBA MVP, 6-time champion, 2 beses na finals MVP, at isa sa greatest players ng kanyang generation? Noong 2003, dumating si Jimmy Alapag sa PBA bilang first round pick ng Talking Text at agad siyang nag-ingay. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 14.5 points at 7 assists per game. At hindi lang basta maganda ang kanyang numbers. Nakuha niya ang Rookie of the Year award at napabilang agad sa mythical team. Sa tingin nyo, kung naglaro ngayon si Jimmy Alapag sa Gilas, mag-i-improve kaya ang ating Gilas program lalo? Comment down below kapag Jimmy Alapag ang pinag-usapan, matik na pumapasok sa isip natin, 3-point shooting. At oo, isa siya sa pinakamapanganib na shooter sa kasaysayan. Noong 2005 to 2006 season, umabot siya ng 8 assists per game. Sa kanyang PBA career, nag-average siya ng humigit kumulang ng 12 points per game at 5.7 assists bawat laro. Hindi siya point guard na naghihintay lang ng pagkakataong tumira. Kaya niyang kontrolin ang tempo. Kaya niyang gumawa ng play. At kapag binigyan mo siya ng space, 3 points. Noong 2008 season, halimbawa, nag-average siya ng 14.9 points at 5 assists per game. Habang tumira ng mahigit 41 points sa 3-point line. Pero kung pag-uusapan natin ang tunay na prime years ni Jimmy Alapag, ito na siguro ay ang 2011. Dito niya nakuha ang pinakamalaking individual achievement ng kanyang career, ang PBA Most Valuable Player. At hindi yun basta award. Sa Finals MVP voting, si Alapag ang nanguna na may 1,888 points, lampas kina Arwin Santos at Mark Caguioa. Pero ang mas mahalaga, winning player si Jimmy. Naging regular contender ang Talk and Text at umabot sila sa 3 final series. Naging 6-time champion si Jimmy Alapag. Habang tumatagal ang karir niya, naging mukha siya ng Talk and Text dynasty. Hindi siya ang pinakamalakas, pero mayroon siyang combination shooting, playmaking, basketball IQ, leadership, at clutch ability. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap niyang bantayan. Pero kung Jimmy Alapag legacy lang naman ang pag-uusapan, hindi lamang sa PBA siya nag-iwan ng legacy, pati na rin sa international stage. Noong 2013 FIBA Asia Championship, isa si Jimmy Alapag sa mga leader ng national team na umabot sa finals at kumuha ng silver medal. At sa semifinals laban sa Korea, 14 points kasama ang 4 of 7 shooting mula sa 3-point line. At noong 2014 World Cup sa Spain, 36 years na hindi nakakapaglaro ang Pilipinas sa world stage. Si Alapag, 36 years old din. Hindi na siya nasa physical prime niya. Pero sa 5 laro niya sa Pilipinas, nag-average pa rin siya ng 9.2 points per game at 3.2 assists habang tumira ng 45.8% mula sa 3-point line. Kaya gaano ba talaga kalakas si Jimmy Alapag noong prime years niya? Hindi siya ang pinakamalaki, hindi siya ang pinaka-athletic. Pero tignan nyo naman ang kabuuan, MVP, 6-time champion, at isa sa pangunahing muka ng Gilas Pilipinas sa pagbabalik nito sa World Cup. Ang mas impressive, ginawa niya ang lahat ng iyon sa height niyang 5'9". Hindi kailangan maging malaki para maging dominant. Minsan, kailangan mo lang maging matalino at magkaroon ng umaalab na puso. At syempre, maging isang deadly 3-point shooter. Ito si Jimmy Alapag, the Mighty Mouse. This has been Pinoy Classico. Until next time, adios!